Ito ang karinderya na kala mo piyesta araw-araw. Sa dami ng kanilang mga putahe, parang pumasok ka sa isang Malabuffet station na kainan. Sunod-sunod ang ulam at halos hindi mo alam kung ano ang una mong titikman. May mga paboritong lutong Pinoy, mga espesyal nilang putahe at mga pagkain simple lang tignan pero premium ang dating at lasa. Hindi lang basta dami ang ipinagmamalaki nila. Bawat putahe, pinag-isipan ang timpla at kalidad. Sa videong ito, wow! Alamin natin kung alin ang kanilang bestsellers, kung sulit ba ang presyo at kung bakit parang may handaan palagi sa kanilang tindahan. Kaya naman mga Noy, tikman natin ang Mala Fiesta at premium na kainan dito sa Makakan. Ako si Mary Ann Odiomar, may-ari ng Makakan by Emrix. Nagsimula kami year 2000. Nagsimula lang kami sa maliit na karinderya hanggang sa naging ganito na siya. Tita, nung simulan nyo tong Emrix, ilang putahe ang tinitinda mo pa lang nun? Nung nagsimula kami, siguro mga 6 lang. Nag-focus ako noon kasi nauso yung malaking kaldero sa gilid ng kalsada. Nag-focus ako sa nilagang baka, which is pinipilahan kami kasi magkano lang noon eh. Parang year 2000, parang 30-35 pesos isang order. Yung mga tracking, yung mga nag-ano, yun doon kami nagsimula. Ito ba tita, matanong ko lang po, no? Kasi ang daming pagkain dito sa Emrix, no? Sa Makakan. May culinary background ka ba ng pagluluto? Wala. Naisip ko na magka-college yung mga anak ko. Doon sa mga hanap buhay namin, parang mahihirapan kaming mapatapos sila sa ganun. Kasi umaasa kasi kami sa mga tao. Hindi katulad nitong pagluluto. Aasahan namin mga sarili namin. Yung kung ano yung nalalaman ko, kung ano yung nalalaman niya, yun yung inilabas namin. Wala man kaming tauhan, mabubuhay ka. Makakapagluto, isa sa amin maghugas, meron kaming maititinda. Hindi katulad nung meron kaming mga tao, umaasa kami na, oh ma'am, hindi ako makakapasok, so wala akong magagawang tinapay today. Hindi ako marunong gumawang tinapay, so yun ang nangyari. Kaya nag-switch ako ng hanap buhay para masustain namin yung mga bata. Napansin ko, tita, napaka-hands-on yung mag-asawa ni Tito Rick, no? Dito sa Opo. negosyo. Paano nyo ginagawa to sa araw-araw? Napakadaming tinda. Siguro dahil na rin sa pagmamahal sa negosyo namin. Tapos dyan nabuhay, dyan nakapagtapos mga anak ko. Kaya hindi namin siya pwedeng pabayaan. Tita, kung meron man struggle itong negosyo, ano yun? Madami. Unang-una sa tao. Pangalawa, sa mga kapitbahay. Kasi kung minsan naiistorbo na sila, nare-report na kami since nasa gilid nga kami ng kalsada. Yun ang mga struggle ko. Kasi kung sa pagluluto lang naman, kaya naman namin. Kaya lang yun na, minsan sa mga tao, Apo. mahirap na rin kasi medyo lumalaki siya. Mahirap na rin. Kaya yun, doon kami hands-on. Kasi wala man sila, nandyan pa rin kami, makakapagluto pa rin kami. Tita, anong feeling na ganito yung negosyo? Ang daming bumibili. Masarap. Masarap sa pakiramdam. Marami na rin gumaya. Marami na rin... Kasi nung una, puwera ko eh. Sa lugar namin, pansinin mo po, dulong-dulo ako. Opo. Andun sa harapan yung marami. Pero yun lang, dasal lang. At saka siguro maging honest lang na dun sa mga ginagawa namin, maging malinis. Kitchen kasi kitchen. Kahit sa bahay. Pero yun lang yung maaano ko. Kung ano yung niluluto namin, yun din yung kinakain namin. Ilang po tayong niluluto natin normally, tita? Siguro po 30-35. Araw-araw po ito? Araw-araw. Happy, no? Araw-araw. At ito ba, tita? May par-stock kayo ng mga raw materials or everyday kayo namimili? Halos yung mga gulay everyday. Wow. Nyog kasi hindi siya pwedeng stock. So, everyday talaga. Para laging sariwa din, ano? Lagi. Kasi since ginagata na siya, hindi kasi ako gumagamit ng mga nakapack. Opo. Talagang gusto nyo. Halimbawa, Oo. sa laing, talagang Opo. gata, ano? ang dami. Kaya araw-araw talaga kailangan nagmamarket.
Ano ang bestseller ng ating tindahan, tita? Ang bestseller ng Makakan is laing talaga. Tapos, marami. Lahat naman siya halos eh. Kasi lahat naman ng putahe ko, wala naman siyang lechon paksiw. Apa. Yan talaga, mainstay ko siya. Yung mga ganyan, lutsong kawali, kare-kare. Tita, ito ano lang po ako. Siyempre, nagsimula kayo humbly, very small, no? Yes Ngayon, po. ganito nakalaki. Ano na naging benepisyo sa buhay natin ng negosyo? Marami. Nabago buhay. Talaga. Nakatapos lahat mga anak ko. Hindi ako nakatapos, pero mga anak ko tapos. Wow! Tapos sila lahat. Congratulations, tita. Dalawang nurse ko. Meron akong isang PT. Wow! Meron ako isang chef. Si Nikki, chef siya. Yes, chef siya. Nice. Si only son ko, architect. Wow, ang galing. Lahat po ito, katas ng Yes, Makakan. Ang galing Lahat naman. Tita, ito, syempre, sabihin natin na pagtapos mo sila, ano pang ibang inspirasyon nitong negosyo mo to? Bakit nagkaroon ng Makakan? Nagkaroon ng Makakan kasi passion ko talaga. Hindi ako ganun kagaling magluto. Pero bago ko ilabas yung isang putahe ko, pinapakain ko muna sa mga anak. Gusto nyo ba? Masarap ba? Opo. Kasi bago natin ilabas, kung hindi masarap, huwag natin ilalabas. Kasi pag pumasa sa mga anak ko, sabi ko posible naman mabibili. And presyuhan, tita, ano ang pinakamura at anong pinakamahal? Ang pinakamahal namin is yung mga grill. Mhm. O, kasi malalaki sila. Apo. Meron silang 200, yung pusit 170, tapos yung roasted chicken. Mhm. Iba-iba kasi ang price kasi iba-iba ang size. Apo. Pero sa mga regular na ulam, meron nagre-range tayo ng 80, gulay 50, Apo. 80 to 100. Mhm. Yung mga regular natin, yung mga classic natin. Mhm. Tapos yung mga Chinese, 120, hanggang dun lang. Yung mga kaya lang ng mga tao. Nagbubukas kami ng 6 a.m. Mhm. Nagsasara kami ng 9 p.m. Nakukompleto ang putahe namin by 10 p.m. Saan kayo matatagpuan? Matatagpuan po si Makakan dito sa 1032 Lorex Avenue, Cañada Subdivision, Valenzuela City. Paano umorder sa inyo, tita? By walk-in lang ba or meron kayong online? Pwede din pong by walk-in, pwede po by page. Sa page Mm. po. Sa Makakan page, meron po kami. Pwede po silang umorder by tray. Depende po sa dami ng packs na kailangan nila. Meron mga small packs naman kami. Meron kaming mga pack meal. Meron kaming mga bento na Nice. affordable price. Makakan. Saan ang galing yung pangalan? Makakan galing sa Bicolano term. Makakan means kain. Kain tayo. Kain tayo. Makakan. Parang Ay. inaaya kitang kumain. Ayun. Yung parang sa Tagalog, kain tayo. Sa amin, pag sa Bicol naman, mana, makakan. Kaya Yun. pala nakalagay doon, mana. Oo, Ano? mana, makakan. Mana, Yung ibig makakan. sabihin nun is, lika, kain tayo. Kung meron ka manghihilingin, tita, sa ngayon, no? Ano pa yun? Sana mas lumaki pa siya. Sana ma-maintain pa rin ng mga anak ko. Sana kayanin ko pong magluto. At sa mga nanonood sa atin, tita, meron ka ba mensahe sa kanila? Maraming salamat po sa pagtangkilik sa Makakan. Minsan hindi kami perpekto, pero nandyan pa rin kayo po na sumusubaybay sa amin. Yeah. Simula nang magsimula kami hanggang ngayon na nandito na kami. Kung saan man po kami, maraming salamat po. Kung wala kayo, wala kami. Thank you, Tita Mary Ann. Maraming salamat sa iyo. Mana Makakanoy! Ayan na, ito, pasandahan natin ang pagganon niya. No? Sabi ko nga po, no, parang piyesta talaga, Noy. Pag pumunta po kayo sa tindahan nila, nakita nyo parang buffet station, no? Ilang putahe, 30 hanggang 40 putahe, araw-araw. Dito lang po yan sa Makakan by Emrix. Papangunahan ko na po mga Noy, no? At hindi natin talaga kakayanin ubusin ito eh. Ito ay pang barkada, pang pamilya, pagkain ang inihanda sa atin po ng Tita Marian at Tito Rick, no? Isang kwento lang po, no? Sadya talaga ako'y natutuwa pag nagkwekwentuhan po kami Tita Marian. How this business nag-boom ng ganito, no? Grabe yung pinagdaanan pong struggle nung sinabi niya kanina bago po nabuo ang Makakan, no? Salitang Bicol, no? Sa mga Noy natin dyan, sa Bicol, no? Specifically sa Naga, no? Yan, taga dyan po sila. Shoutout po sa inyong lahat. Siyempre, talagang hindi ko palalagpasin dito. Ang signature dish. Yan, pakita ko po sa inyo. Itong pinagmamalaki ang blockbuster, ang isa sa palaging nauubos, isang batchay niluluto ni Tito Rick. Ubus daw po ito everyday. Kanyang laing, no? Lutong Bicol. Siyempre, hindi ito masasabi nating sasablay. Bicolano po ang Tito Rick. Yan, no? Oh, grabe.
Ang bango. Purong gata lang daw po ang nilalagay dito sa kanyang laing. Nga, Pinoy, napakasarap. Tinitignan ko kung kakati po sa dila eh. Grabe, galing. Wala akong kakati-kati. Ang sarap, Noy. Hindi ko ganong maanghang na maanghang, pero tama-tama. Ang lambot ng dahon. Tapos may nakalagay na karne. Paano ko sasabayan ng kanin to, Noy? Ang daming ulam. Second most favorite dito sa Makakanoy. Angat lang natin, sisig. Smell test muna tayo. Bango? Crispy sisig po. Check lang natin yan. Tingnan nyo naman yung tsura niya. Then chilies, tapos may labuyo din. At ito yung tinatadtad ni Kuya kanina. Crispy sisig. Solid description. Napaka-short lang po. Restaurant grade sisig. Hindi natin maalis. Kaya po sila nagbebenta rin ng tray-tray nito. Mga okasyon. Kanina lang po, habang kami ay magsushoot, may pumunta rin itong mga tao. Nag-inquire about doon sa tray. Party tray. Ng lasa, crunchy. Hindi maalat, hindi matabang, hindi matapang yung anghang. Kailang balik ko yung sisig doon. Ito pa daw po, pork broccoli. Ito na napagkakagisa ng gulay. Oh. Alam mo, maberde pa. Hindi po yung nawala na yung kulay niya. Gulay check tayo. Ayun, bulaklak. Lalaki. Sarap ng sweetness niya. Sarap ng alat niya. Yung kombi po, no? Minamnam. Parang oriental style. Tirahin natin kanin. Lalaki. Tingnan niyo yung chunk niya, no? Hindi ka na malulugi talaga. Sabing sarap. Tusok tayo nitong liempo. Iniyaw na liempo. No? Ay, laki pa nitong pusit, oh. Ay, sarap. Sakot na laki yung mukha ko. Ganun po kalaki. Ang sarap ng liempo, Noy. So, tingnan niyo yung barbecue. Oh. Pakita ko po sa inyo yung barbecue. Look at that. No? Yung kapal ng yung karne, oh. Grabe yung diameter ng karne, no? Look at ba? Yung thickness. Niluluto kanina ni Tita Mary Antong ampalaya. Mabili daw po rito yung mga gulay, no? Kasi nga, syempre, budget-wise, mas mura, no? Ranging 50 pesos, 60, 70, 80. Eh, meron ka ng ulam. Alam niyo itong ampalaya nila, yung may itlog po ito eh. Walang kapait-pait. Ko naman anong sekreto. Hindi ko na ako tinanong kung mga trade secrets nila ng paggagawa nito, no? Ang galing yung ampalaya, no eh. Walang pait. Ito pa daw po, yung isa sa mabibilis maubos din dito. Ito yung madalas natin niluluto, no? Sitaw kalabasa sa gata. Kaya lang yung kanila po, oh, meron ng pork, meron pa pong crab, no? Kuha tayo ng kalabasa. Lala. Paborito sa bahay namin to, Noy. Almost 26 years sa pagluluto ng mga pagkain ganito. Yung pa lang po yung tinikmang ko, siguro hindi ako may i-recommenda ang Makakan, no? Double check ito. Yung mga pagkain dito, Noy. Besta Karinderya ng Valenzuela. Wala pa ako nakakaing sabihin kong alat pala or tabang or sasabihin nating sama ng lasa, no? Eh, lahat ng sundutin ko nitong tinidor ko. Ito po, dinakdakan daw. Wala sumasablay na lasa, Noy. Tama yung asim niya. Walang matapang na lasa. Parang alat. Mapapaganon ka, no? Gugut lang tayo. Isang blockbuster sa kanila itong gulaman. Dami nilang ganito dito, no? Meron pang lemonade, may parang orange juice yata yung isa. Red iced tea, meron din. Pero ito yung blockbuster. Yung gulaman. Balik tayo sa mga pagkain, no? Tikman ko lang po itong yung glaze na chicken ni Chef Angelo. Kanina yung bumabanat ng sinangkot siya ni Chef Angelo sa ano, lambot, no yun? Ganda. Natin. Natikman ko yung balat niya, no? Hindi, syempre, glazed to. Hindi ka na maghanap ng lutong, no? Napakasarap nitong glazed chicken nila. Honey ang ginalagay dito, hindi asukal. Sarap ng tamis, Noy. Tiradaan na natin ang kanin, Noy. Tapos, sandok-sandok tayo ng ulam dito, no? Inugot ko lang rito yung kare-kare, oh. May crispy bagnet sa ibabaw, di ba? Pag bumili kayo nito, nakahiwalay yung sauce niya. Hindi ko na showcase lahat sa dami. Walang bagong. Sarap yung ulam ng kare-kare, ha? Meatballs, Noy, oh. So, wait tayo dito. Na-overwhelm po ako sa dami ng pagkain dito. Lahat po ng pagkain dito sa Makakan ay luto ng mag-asawang Tito Rick at Tita Mary, no? Allow silang ditong sinusource out ng mga pampalasa or what. Even the kanilang mga sauces dito, purely ginagawa po ito, niluluto hanggang sa maging sauce, no? Sarap ng sweet and sour meatballs, oh. Yan yung pinakaload ng meatballs. Kahit lagay mo sa pasta to, ang sarap. Kuha naman tayo nitong kanin ko, ha. Radayan na natin ng kamay. Sarap. Pira tayo itong cordon bleu.
Ang lalaki. 2 to 3 inches ang kanyang pinakabilog. Ganun kalaki ng Gordon Blue. Wow! Pang-upas yun. Araw-araw bukas. Hindi ka mag-walk dito, may dine-in po sila. Facebook page, pakita rin natin, no? Just in case, mag-inquire kayo ng kanilang mga orders dito. Higop tayo ng sabaw ng nilaga na yun. No? May mais pa, oh. Pati yung gulay no, yung ganda, no? Sarap ng lasa. Kung saan ako dumudukong dito na sinigang. Tama-tama ang asim. Abot tayo dito ng lechong kawali, no? Abe, tutuwa ka. Ito namang embutido, Noy. Guwagi nila. Napakadami kong pagkain, Noy, no? At hindi ko ma-showcase lahat na tikman. Baka po masyadong kakainin yung oras natin dito sa episode na ito. But then again, ang masasabi natin, ito na siguro ang i-consider kong best ever karinderya dito po sa Valenzuela, no? Dahil sa presyo, pasok, sa lasa, pasok, sa kalidad, pasok. Ito po ay premium quality na pagkain. Style karinderya lang pero ganun po siya kasarap. Ganun po ang kanyang lasa at kalidad. Pwedeng ipanglaban sa mga lalaking restaurant sa labas, no? So nakakatuwa dito, bukod sa touch ng Pilipino, meron din siyang touch ng international, no? Andiyan nga po yung meron pa niluluto si Chef Angelo ng mga iba pa rito pagkain kagaya po nung salt and pepper squid, no? Mga ganun. At higit sa lahat, quality-wise, mga sukat po, Noy. Tingnan nyo naman, itong dalawang barbecue yung nasa harap natin. Tingnan nyo kung gaano po kalalaki yan, no? Diba? Grabe. Tingnan natin yung barbecue tuloy. Ang lambot, Noy. Grabe. Mana. Makakan. Yung pala yung tamang pagbigkas doon. Siyempre, gusto natin pasalamatan, Noy, no? Ang ating mga kaibigan dito, no? Si Tita Mary Ann at Tito Rick na mag-asawang namamahala po dito sa Makakan by Emrix. At pinaghalong pangalan nga daw po nila yan. At sa mga anak, no, na sumuporta po sa atin, no? Sa magkakapatid, kila Ma'am Nikki, kila Ma'am Ella, no? Ayan po, na tumulong na talagang kahit na medyo busyhan po sa kusina, dun sa store, no? Sa storefront, napagbigyan po tayo makisiksik at sumundot-sundot ng mga footages doon para ma-showcase sa inyo. Ayan. So maraming salamat, Noya. At ito po, garantisado, Noya. I-recommend ako sa inyo. Walang pag-aalinlangan na pwede nyo puntahan ito, pwede nyo dayuhin ito, pwede nyo tikman ito, no? Dahil masarap talaga, Noy. At yan syempre mga Valenzuelano, shoutout po sa inyong lahat. Fiesta Karinderya, the best ever karinderya in Valenzuela na masasabi ko, Makakan by Emrix. Maraming salamat, Noy. Mabuhay po kayong lahat. God bless us all, Noy. Ako po ang lingkod, Kuya Dex. Sabi nga Tita Mary Ann, passion at pagmamahal ang meron dito sa negosyong ito. Mabuhay po kayong lahat. Bye!